Masarap ba talaga or hype lang itong laging full house na restaurant? Uy, grabe. Very creamy. Ayan, no? Wow, sobrang creamy niya. Wow, grabe na. Oh, uy, wow. Siksik na siksik yung karne. Wow. Grabe. Ito yung nagpapasaya sa akin pag nakita ko ng ganyan eh. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! Hi guys! So ngayon, nandito tayo sa may Westgate, Alabang. Share ko lang sa inyo dahil dito na tayo nakatira sa Alabang. Nakalipat na tayo, nakakuha na tayo ng bahay. So yun, share ko lang. So abangan nyo yung magiging kabuuan ng aming house tour. Pero sa second channel yan. So anyway, going back, meron tayong food trip dito sa may Westgate, Alabang na laging full house. I think naging hype to. Naalala ko, unang napanood ko na may nag-vlog dito na sobrang laging pinipilahan, laging puno yung restaurant na to. 3 years ago, 2022, 2023 to 2024 until now, sikat pa rin siya. Marami pa rin kumakain. Lagi pa rin full house. Kaya naman ngayon, pumunta tayo ng hindi peak hours para syempre hindi tayo mahirapan mag-shoot. Hapon tayo nagpunta kaya ayan, tirik na tirik yung araw. Tara! Excited na akong i-share sa inyo kung saan to. So guys, nandito tayo ngayon sa may Wildflower. Ito na yung mga in-order natin. Actually, itong mga savory na in-order natin, mga mains, 5 lang. Kasi magfo-focus tayo mamaya sa pastry nila kung saan sila sumikat talaga. Huwag na natin patagalin pa. Isa-isahin na natin, pakilala ko na sa inyo. So yung unang in-order natin, itong squid ink pasta na 795 pesos. Then ito naman yung kimchi fried rice na 720 pesos. May kasamang steak. Then, ito naman yung Philly cheesesteak na 795 pesos. And next naman, ito yung steak and hummus na 995 pesos. And last, para dito sa mga titikman natin na nakahain dito, ito yung lasagna bolognese na 695 pesos. May kasamang baguette. So, yeah! 5 lang tong in-order natin para mag-focus tayo sa pastry nila kasi ang gaganda rin ng mga kulay. So, maghahati kami ni Carter dito. Siguro 3 yung titikman ko, kay Carter 2. Excited na ako. So, mag-start na muna tayo dito sa lasagna, guys, kasi syempre, ito yung unang lalamig. Sayang yung init niya eh. So, yung baguette, crispy. Punit na muna tayo. Ang ganda ng pagiging crispy niya. So, yan. Try na natin. Wow! Uy, grabe. Mukhang sobrang cheesy siya. Pero ang ganda. So, unang-unang bite. Let's go. Sana hindi na mainit. Try natin. Enjoyin ko muna. Unang-unang malalasahan mo dito yung pagiging creamy niya. Tsaka yung cheesy niya. Kasi kung makikita na guys, very creamy. Ayan oh. Wow. Sobrang creamy niya. So, I think, hindi lang basta cheese, may cream pang kahalo to. Galing. So, ngayon, magsa-slice ako, ah. Wow. Tignan nyo naman, guys. Ayan, makikita ko ubuusok pa. Buti na lang titikman natin ng medyo warm pa. Normally kasi malamig na pag titikman natin dahil sa dami natin ginagawa bago tayo tumikim. Let's go! Very creamy and cheesy. Mas unang nangingibabaw sa akin yung pagiging creamy niya kesa yung red sauce niya. Yung konting asin. For me, nasarapan ako sa kanya. Medyo mainit. Nasa ilalim.
Akala ko kanina warm na siya, pero pagdating sa ilalim, grabe. Medyo napaso ako, pero kaya medyo napastop ako. In-oven kasi yung buong lalagyan eh. Ayan. In-oven siya. For me, kung ako tatanungin nyo, perfectly baked. Especially nang ibabaw sa akin yung pagiging creamy niya. At isa pang nagustuhan ko dito guys etong paligid niya, medyo toasted. So yan yung mga cheese na natusta na. So tingnan natin, wow! Oh, yun, oh. Oh my gosh. Hindi ko alam kung kaya nating kainin lahat to. Siyempre, babawasan natin. Titikman natin part yung etong toasted. Yan. Cheese na yan eh. Let's go. So, panalo na yung lasa niya kasi sobrang cheesy and creamy niya. Nagkaroon pa ng added texture. Overall, guys, kung titignan nyo, tignan natin yung loob para makita natin kung, ayan, no, yung mga karne niya. Open na natin. Yun, grabe. Oh my gosh. So, I think enough yung mga karneng kasama niya. So, yun. Pasado sa akin to. Pwede ko pang orderin next time. So, ito naman is yung Philly cheesesteak nila. Obviously, punong-puno ng bell peppers. Tsaka very cheesy. Kaya cheesesteak kasi cheese and steak. So, hiwain muna natin ito para makita natin yung pag-open niya. Wow, grabe yan Baka dapat tikman ko rin yan mamaya. Tag-isa tayo. Wow. Oh, oy, wow. Siksik na siksik yung karne. Wow. Grabe. Ito yung nagpapasaya sa akin pag nakita ko ng ganyan eh. Oh my Siksik, gosh. no? Yung mas marami yung protein kaysa sa carbs. Hindi tinipid, grabe. Yeah. So ito, kakagat ako kasama yung tinapay sa kagat ko kasi hindi kompleto ang cheesesteak kung wala yung bread. Teka lang, may nakita akong cheese. Kung fan kayo ng bell pepper, amoy pa lang, amoy na talaga. Very aromatic yung amoy ng bell pepper. Wow, parang ayokong galawin. Gusto ko na titigan. Sobrang ganda. Anyway, ako'y gutom na, fasted. Ito yung first meal of the day ko. Wow, ang ganda niyan. Grabe, nakakatakam. Oh my God. Oh, solid. Ang lambot. Wow. Expect ko buo-buo yung mga steak niya sa loob. Pero hindi siya ground beef na literal ground beef. Though, I think tinagtad nila yung steak strips para maging, you know, parang pag kinagat mo, nagme-melt lang lahat sa bibig. Halatang hindi tinipid sa ingredients talaga. Oh, wow. I'm sure kita niya sa video yung kung gaano siya kalambot nung pinakagat ko, di ba? Nga mo. Wow. Oh my gosh. Yun. Oh. Ewan ko na lang kung hindi ka maglaway dyan. Sobrang guys. glorious naman to. Very, Oo. you know, heavenly bite. Na-enjoy mo yan Yan yung worth it na very minimal carbs lang, no? Kung sakaling worth it kainin kung magka-carbs ka. Ang nipis lang ng bun niya eh. Yup. Basta speechless. Marami na ako natikman na cheesesteak. Doon di pa ako nakatikim sa New York kung saan siya talaga galing. So far, ito yung top. Nasa top ko. Wala ka iba paisip Walang rin, second close. Walang second close. Nakita niyo kumain ako ng buns kanina kasi ito yung mga carbs na sulit kainin. Talagang i-elevate niya yung meal or yung food, yung dish. Kaya sulit yan. So, tutuloy ko na yung next na food. Ito, kimchi fried rice. Wow. Solid yan So, I think kimchi fried rice nila. Well, kimchi ako, mahilig ako sa kimchi. Gusto ko yung lasa. Tapos egg and steak, di ba? Can't go wrong siguro dito. Lahat favorite Lahat ng gusto ko nandito. Puwera sa rice. Pero, syempre sulit to, kaya kakainin natin yung rice. So, ang gagawin ko, mamuna natin yung steak na may egg. Runny yung yolk na. Medium rare yung pinagawa namin. Kasi pwede na si Lane mag semi-hilaw na meat. Right.
Parang pumikit ka dun Pang solid yan Naging solid nung nagsabay na nag-mix na yung flavors ng kimchi, egg, and Bagay steak siya. sa mouth. Kaya medyo delayed yung reaction ko kasi para mag-mix. Siyempre kailangan ko i-tune na, diba? Okay. Yung steak niya, normal steak lang. Kasi I think lahat naman ng steak ganun lang talaga lasa, diba? Pero yung kimchi niya, doon ako na medyo blown away ako dun sa lasa ng kimchi. Hindi ko in-expect kasi very strong. May punch, tsaka maanghang. Kaya nung nag-mix sila nung flavor nung steak tsaka nung egg yolk, heaven din ulit I mean, undeniably, nagustuhan ko to. Solid lahat ng tinikman mo Very much, oo. Wow. Akalain. solid. Hindi ko akalain na may kimchi sa wildflower. To be honest, kahit rice lang and egg, happy nga ako. To be honest. Rice and eggs lang. Kahit wala naman yung steak okay lang. Yung rice mismo. Kimchi fried rice, sobrang solid. Ayaw mo ng rice pero dahil dyan sa kimchi Oo. fried rice. Napaulit ako. Oo. Yep. Last one. Ito muna, tapos chase ko ng rice, ng kimchi fried rice. My lord. Thank you. Grabe, sobrang solid nito. Oo, mapapaisang bite pa. Hindi na nawala yan. Mukhang itutuloy ko na. Bigyan natin tira natin sila ng Oo, konti. gutom na ako. Ako naman, nagutom ako sa mga tinikman ni Carter. Kaya ngayon, excited ako kumain ulit. Ito na yung titikman natin, squid ink pasta. So, dito ako nakyutan, guys. Tingnan niyo naman yung pasta sheet niya. Grabe ang cute to. Diba? Tsaka ang daming sahog. May shrimp, merong mussels. Diba? Tapos, Ay, may lemon. lemon, maglalagay tayo niyan mamaya. Tsaka masos din siya underneath. Diba? So, Pati napansin ko parang very intentional sila dun sa itsura ng food. Lalo na itong yes. Oo. lalo na itong squid ink pasta kasi yung black tapos nilagyan ng orange ng shrimp talagang Oo, diba? magpa-pop out yung pagka-orange ng Yung tipong ng talagang shrimp. sigurado kang matatakam mo yung mga Oo, customers. yeah. Pinag-isipan ng matindi. Yung tingin pa lang, tingin mong masarap na talaga. Yun. Ang cute ng itsura. Tikman natin in one bite. May mussels and shrimp. Of course, yeah. In one bite. Yun. Yan, guys. Worth it yung gutom natin. Hindi tayo nag-lunch. Fasted tayo. Merienda. Dito, hindi ko nalasa yung squid ink and of course yung lemon. So very simple dish niya. Walang cheche boreche, walang you know, basta straight to the point. Nothing fancy. Alam mo seafood siya tapos very saucy. Of course, may squid ink pero hindi ko na masyado malasahan yung squid ink doon. May tomato, yan. Ito, may sauce siya. Pero very slight taste lang yung yung tomato na lasa niya. So ngayon, ipakita ko naman sa inyo kasi may sauce din siya underneath. Yan. Yun ito Ito juice. Dapat ikutsara na lang pala natin So, kuha tayong mussels and shrimp. Ayusin natin kasi para hindi tayo mahirapang isuka. Bago natin tikman to guys, konting kwento sa wildflower kasi eto matagal ko nang nakikita to. After pandemic, dun siya parang naging sobrang ingay. Pero 12 years na pala siya at Filipino brand to. Pero yung dating niya is, di ba, syempre very social, kala mo galing sa ibang bansa. At yung may-ari, dalawang magkapatid na Pinay. At ang dami niya ng branches guys. So yun, nalasahan ko na rin yung may pagka-tomato dahil kumuha tayo ng sauce. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin malasahan yung squid ink. Feeling squid ink infused na siya dun sa pasta sheets Yes, talaga. kaya siguro very... Hindi siya sauce, I think. Yeah. Infused lang. Baka doon na lang siya, itsura na lang, kaya hindi mo siya mahanap. Pero ako for me, o-orderin ko pa rin to, okay pa rin matry.
Move on na tayo dito sa steak and hummus. So yan, last na titikman natin dito. Tapos mag-move on na tayo sa pastries nila na kung saan sobrang sikat nila. So kanina hindi ko nasabi sa inyo, ito yung menu nila. Ang kinagandahan nito guys, meron silang pinakikita for breakfast. Ito yung for breakfast nila, ang dami nilang choices dyan. So 7 a.m. sila nag-open until 1 p.m. in offer nila to. Yes, that's for breakfast. So, eto naman yung lunch nila. Nagsa-start yung lunch nila 11 a.m. In-offer na nila to. So, kahit meron pa silang menu ng breakfast, pwede na rin kayo mag-order for lunch 11 a.m. to 5 p.m. So, ang dami ring choices, guys. Back to back yan. Galing ng concept nila, no? Yeah. Parang pang-international ni dating yan, no? Parang hindi inisip na, hindi naman, kasi syempre marami na rin naman mga very talented na mga Pilipino. Iisipin mo lang, baka galing sa ibang bansa, franchise. So, ito naman yung for dinner nila. So, back to back din yan. 5 p.m. start niya, syempre hanggang mag-close na sila. And ito yung kanilang, meron pa silang isang menu at hindi ko mabuksan. So, ito may mga wines, cocktails, may beer. So, yan. Ito yung kanilang dessert. Meron silang ice cream dyan. Excited ako dun sa dessert natin. So, ngayon, try na natin to. So, kung mapapansin nyo, ayan, very colorful. Ang gandang tignan. Yung matatakam ka talaga. At ang dami ring beef. Yan o. Kalat muna natin, tas ayan na yung hummus niya sa ilalim. Upon checking kay Google kanina, itong Wildflower, considered siya as restaurant na very expensive. Hindi naman very expensive. Considered siya as expensive na restaurant. For me, sa mga natikman ko, para sa price, parang sakto lang siya. Hindi naman too much para sa lasa, serving, and yung sa quality. Yun yung pinagmamalaki nila dito. Top-notch yung mga gamit nilang ingredients. Siyempre, ambience din. Kung makikita nyo naman, ang ganda nung interior nila, yung design. Halata mong pinag-isipan. Kaya sabi ko nga sa inyo para kang nasa ibang bansa. Yung tema niya, para kang nasa New York talaga. Diba? Ang ganda. Kala ko nga kanina, pagpasok namin doon, yun na yun. Ang haba pa pala dito sa loob. Kaya no wonder, sobrang daming kumakain dito. Naging hype siya talaga. So, try na natin. Na natin patagalin pa. So, syempre, may kasamang pita na dalawa. Yan. Makapal yung pita nila, in fairness. Ha? Makapal. Punit na tayo. Maliit lang. Yun, no? Yung style ng steak niya dito, naka-slice na siya, cubes na. So, try natin kung anong difference niya dun sa isang steak na tinikman ni Carter na with kimchi. Napalaki yung subong natin. Enjoy natin, ha? Kuha pa akong hummus. Ayun, no? Nandito yung oil niya. So, yung hummus niya, nagustuhan ko yung lasa. Hindi ko alam kung saan ko nakukuha yung anghang. Hindi ko alam kung nasa steak yung anghang or nandun mismo sa hummus or dito sa greens na nakahalo. Baka may kayin. Yeah, probably. Pero strong yung pagiging spicy niya eh. Hindi ko alam kung... So anyway, overall, nagustuhan ko siya. Yung lasa ng hummus, para kang kumain sa isang legit na Middle Eastern na restaurant. First time ko lang nakakain ng hummus na pinartneran ng steak. Ang galing din ng idea. Actually, dito ako natutuwa kasi yung mga dish na ino-offer nila dito, mix-mix na ng lahat. So, ito, syempre, hummus, alam naman natin sa ibang Middle Eastern to, di ba? Tapos, syempre, steak, tsaka yung mga pasta sa ibang lugar din. So, medyo, meron din sila in-offer ng mga rendang. Meron din sila mga Filipino food. Meron ba ikaw na? May mga Filipino food din sila. Bistek doon. Yeah. Laksa, meron din. Yun, di ba? Hindi lang natin in-order. For me, nagustuhan ko rin to. Depende kung anong gusto mo. Something heavy, something light. So, for me, ito yung mamunch ko, pwede kong papakinto kahit walang pita. Pero syempre, kung may pita, magiging heavy na siya. A little bit lang. Compared to sa mga may rice. So, kanya-kanyang preference yan. For me, ito, i-recommend ko pa rin. Gusto ko rin to kasi nalilig ako sa hummus. Nanibago lang ako na meron siya kasama steak. Bago siya sa panlasa ko. Pero, ang ganda ng combination niya.
Ayan! So, So, andito tayo ulit. Magkasama ulit kami. Dito tayo sa portion natin ulit na sabay kami kakain. Yeah! Ano yun nakakatuwa kasi marami naka-appreciate dito sa ating ginawang bagong... Alam mo yun, magkasama tayo na nagbibigay ka ng sarili mong point of view. Ako din. Mas marami na nga nagsasabi na mas magaling ka daw eh. Oh, palitan ko na ba siya? Magiging Carter na to. Hindi na Lane. Kasi hindi talaga pareho yung panlasa namin eh. Oo. Kasi Siyempre, diba? ibang-iba talaga. Kahit nga rin sa ako, kahit pa paano medyo nagka-carbs ako. Ngayon, siya talagang totally, kung kayang iwasan, iiwasan niya. Minimal. Ako minsan, syempre nag-breastfeed din ako eh. So yung mga na-try niya kanina na hindi ko na-try, titikman ko rin ngayon. Try ko din yung mga tinry niya. Vice versa. So ito, natakam ako dito sa Bolognese lasagna nila. Or baliktad, lasagna Bolognese. Bolognese is like a red sauce na meaty. So ito naman tatry ko yung grabing sobrang nagustuhan niya. Philly cheesesteak. Let's go! Juicy siya kahit medyo mahibla yung meat eh, no? Mahibla, di ba? Or nakaslice na siya na pinagsama-sama. Yun, nakaslice na siya na Nakaslice manipis. yan ng manipis. Tapos marami. So pag kinagat mo, hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan ganun eh. Ma-slice through na lang ng teeth natin yan. So ito pala yung portion na to na pagdating sa dulo, sasabihin namin kung recommended yung isang dish or skip natin. Alright. Bago. Tapos ngayon, habang inuubos namin tong food, order din kami ng desserts. So, yeah. So, maya-maya dadali nila dito yan. Anyway, sige, tignan Ano pa ba natin. yung kinain mo? Ito, steak kimchi. So, magsi-steak tayo. Uy, yun. Grabe yung taba, oh. Ewan ko kung kita nyo, ah. Oh, grabe yung yung meat niya, oh. Malambot din yung steak. Malasa yung steak nila, well seasoned din. Hindi ako nag-kimchi. Steak Sabay lang. mo sa egg. Yeah. Oo nga pala. Itong wildflower, matagal ko na nakikita to. I mean, mga kakilala ko, gustong-gusto nilang kumakain dito. Pero ako, never ako nagkaroon ng interest kasi unang-una, looks expensive talaga, di ba? Pero ngayong nandito kami, pag-check ko ng menu, hindi naman super mahal. Well, mahal siya sa ordinaryong tao. Pero paglabas naman na kasi ng food, yung dami ng servings, yung quality ng ingredients, overall, yung ambience, actually yung service nila sobrang lupit. Kakaubos pa lang nung glass of water ko. Out of nowhere, may lumapit na waiter para mag-refill. Hindi mo na kailangan sabihin. I'm sure kasama yan sa First binabayaran. time ko dito. First time ko nakakain ng wildflower. First time ko lang din. Pares pa na tayo. In 12 years nila, hindi ko alam kung 12 years ba talaga. Yun yung sabi ni Googie. Naalala ko lang, yung cousin niya na taga Los Angeles, pag bumibisita ng Philippines, laging dito kumakain. Favorite. Kaya curious talaga ako. So, sabi nung manager dito, meron na silang 20 plus branches across kung saan man sa Philippines. So, hindi sila magkakaroon ng ganyan karaming branches kung hindi talaga tinatangkilik ng tao, diba? Tapos ano pa, diba? Kapag peak hours dito, lunch and dinner, laging full house. So kami, since full house sila tuwing peak hours ng lunch tsaka dinner, onwards na yan sa dinner hanggang mag-close na sila. Sinadya naming pumunta ng off hours, like around 2 to 5 p.m. yan. Sa lahat naman ng restaurants, ganyan yan eh. Ganun yung time talaga. So kami, para hindi rin marami tao, hindi nakakahiya, diba? At Itong hindi ginagawa tayo namin. hirap mag-shoot. Mahirap mag-shoot pag marami masyadong tao. Yeah. Matagal yung food. Hindi naman matagal. Pero syempre may konting pila yan sa kitchen, diba? Yep. Eh, Kahit merienda, may mga kumakain. Oo, kasi sila eh. May mga cakes eh, diba? Pang merenda. So, ano sila, Merienda spot. mostly daw ng mga kumakain dito, mga may meetings, ganyan. Family, pwede rin naman. Business meeting. Kasi nag-start to Wildflower Cakes and Bakery or cake, something like that. Pero ngayon, Wildflower Restaurant na siya. So, gusto ko ito, naubos ko yung steak. Hindi lang ako nag-kimchi kasi spicy. Para hindi makati sa lalamunan kasi kaka-recover ko lang from cough. Tapos, yung ambience nila dito, pati yung interior nila, medyo na-amaze ako. Expensive. Kasi hindi siya yung square na space lang tapos may mesa. Pagpasok, Akala mo yun na yun. kala ko yun na. Pero dito lang, baka dito lang, hindi natin alam kung dito lang sa branch.
Kasi may mga ibang branch eh. Pero dito sa branch ng Westgate, guys. Ganda so, kasi ang daming pasikot-sikot, pero hindi siya mukhang masikip kahit na hindi siya isang malaking space na. Actually, very spacious na. may surprise eh, no? Kala mo yun na yun pagpasok mo, pero yun pala dun sa dulo, may mas malawak pa. Oo, Meron pa silang second floor. Oo, nandun may bar. I think paggabi, pwedeng inuman. Hindi, cocktail bar, gano'n. Ikaw, nagustuhan mo? Oo, crap. Itong lasagna, hindi ko kinakain yung pasta. More on yung lang, cheese meat. lang, tsaka meat. Ako naman, yung hummus. Sarap din ito eh. So, Try mo to. Hindi mo pa pala natatry. try natin. Steak and hummus eh. Isang meal na to. Meron akong Iranian friend, si Ali. Magaling siya gumawa ng hummus. Sarap Tsaka, yun. Sobrang galing. Sobrang sarap. Meron siyang hinalo doon na kakaiba. Kaya masarap. Ano ba yung tawag doon? Yung eggplant? Yun, Hindi, eggplant. babaganos yun. Okay. Iba pala Iba, yun. iba. Babaganos yung color charcoal na... Sobrang sarap din. So, huwag na natin patagalin pa kasi lahat naman natikman natin, So, anong masasabi mo sa'yo ba? Sa'yo, kung ano. Itong lasagna bolognese, recommended. Para sa akin, recommended. Ako lang, recommended ko yan. Kasi nung natikman ko siya, ang init pa niya. Kaya masarap siya for me dahil lasang-lasa ko yung cheese, tsaka yung cream niya. Melted pa yung cheese nun. Nung time. Nung na-try ko, medyo malamig na. Oo. Pero masarap pa rin. For me, recommended pa rin. Lalo na kung wala naman kayong issue sa carbs. Kasi syempre, may pasta sheets yan. Diba? Good to order yan. Tsaka hindi naman din super dami para sabihin mo, shucks, Oo. sobrang busog na ako, ang daming carbs dito. So, Ako, nagustuhan ko yung lasa niya. Hindi lang siya for me, wow, kasi hindi ako ma-bell pepper, di ba? Alam mo naman. Yeah. So, yun lang. Pero, cheesy siya. Juicy yung meat. Tsaka yung texture ng bun. so So, recommended o skip? for me, recommended ko siya. Ako, syempre, kita naman sa reaction ko kanina. Recommended din tong Philly cheesesteak. Recommended pa rin kahit yung bell pepper, hindi ako masyadong Hindi lang siya hilig. fan, pero... Masarap pa rin siya. Worth it Pero- pa rin orderin. Oo. Ang kulit no? Kasi kung hindi mo titignan yung meat niya, kala mo isang buong meat siya. Oo. 'Di ba? Sobrang siksik niya pero slice siya na maninipis na pinagsama-sama. Yes. Nakakatuwa. Pero parang nagme-melt na lang. Kaya parang juicy siya. Wala nang laban yung Kasi meat. nakaslice na siya. Yan, parang garter. Hindi na nalalaban. Ah. So dito, naubos ko na yung kimchi fried rice na may kasamang steak and egg. Ako ito, gusto ko to. Hindi ko lang kinain to kasi maanghang nga. Pero nalasahan ko naman yung kimchi niya. So, for me, perfect combination sila. Hindi ko lang siya na-enjoy fully kasi nga hindi ako nag-rice with kimchi dahil maanghang for me. Pero masarap yung steak, lambot, walang laban. Syempre, over easy pa yung egg na sinerve nila kaya perfect. Runny, di ba? Ako naman, kung may kayo sa kimchi, definitely kailangan nyo matry yung kimchi fried rice na to. Sarap. Yung egg, syempre normal lang. Tsaka yung steak, for me, normal lang. Pero sabi niya, well-seasoned naman. Kasi hindi niya kinain yung rice, di ba? Malambot. Recommended. Recommended Can't din. go wrong dito sa dish na to. Ito namang squid in pasta nila. For me, medyo nasa 50-50 ako ng recommend or skip. Na pwede siyang skip kasi for me, lang siya, very simple yung lasa niya. Walang pasikot-sikot. Basta siya, pasta, tsaka yung taste ng seafood, ganun lang. Very simple lang talaga. Yung presentation siguro, doon tayo magkakatalo kasi ang ganda ng color ng itim tapos may orange. 'Di ba? Very vibrant. So, yun lang. Presentation-wise, for me, siguro try nyo. Pero kung sa lasa, ayaw nyo ng something simple, pwede nyo na skip. Ako dito, skip. Kasi more on pasta, no? More, Oo. more, more on carbs. Yeah. Though marami namang sahog. Nakita ko, maraming shrimp, maraming taho. Yun yung inubos namin. Ayun, wala na. Puro Marami. pasta na lang yung natira. How about to? Take and hummus. Yes. For me, recommended Ito, yan. recommended to. No doubt. Ano yung lasa ng steak niya, very Middle Eastern Lasang-lasa ko lahat ng spices na nagpapa-Middle Eastern sa dish na to. Yung steak niya, pero yung cut niya kasi parang no? Parang tapa. Parang ganun yung cut niya. Basta naka-slice na siya. Pero, yun, steak siya. Steak yung tawag sa cut. Pero flavor-wise sa akin, okay to. Pati yung lambot, tender naman yung steak. Yes, Hindi naman tsaka- siya yung parang... Nakatry ka na ba ng ganito? Hummus with First meat? time. First time ko lang din, kaya nakaka-amaze. Kaya masarap din naman siya. Bukod doon. For me, lahat ito, siguro ito lang yung pinaka-least. Since na-try ko na, sa next na balik ko, pwedeng skip.
So, ito na, dessert. Ilalabas na nila yung dessert namin. Marami rin tayong in-order. So, ako lang, siguro tag-isang bites lang ako sa lahat. Kasi, Hindi naman ma-sweets hindi talaga. Hindi ako fan ng sweets eh. Pero pagka nagbo-buffet kami siya yung pinakamaraming nakukuhang dessert. Kasi ang dami niyang gustong itry. Halos lahat gusto niya itry. Pero isa-isang tusok lang. Pupunuin ko yung plate. Tapos, tag-isang tusok lang yan lahat. Kasi lagi ako may cappuccino after ng buffet. Perfect sa Bagay. dessert yan eh, di ba? Anyway, comment below kung nagustuhan nyo ba itong ganitong mga restaurants na fini-feature namin or balik tayo sa mga street food or whatever. Comment nyo lang para, Comment below. para may idea rin kami. So, ito na. Ano pong tawag dito? Bibingka cheesecake. Bibingka cheesecake. This one is carrot cake. Carrot Laki pala ng slices Ang nila. gaganda. Itsura pala. Pastry board, ma'am. Wow. Ito yung pastry board. Oh, ang ganda. Ito yung hazelnut cronuts, tomato cheese Danish, Nutella crema that's cream cheese, lagyan ng strawberry doon. Oh my Lord. So, ito yung kung tawagin nila, pastry board na 595 pesos. Pwede kang mamili ng 4 na iba't ibang klaseng pastry nila dyan. So, ito yung tomato and cheese Danish, hazelnut, cronuts, Nutella, cremadette, tsaka cream cheese log. So suggest nung ate sa labas, piliin daw yung mga 150 above na pastry para masulit yung 595 na pastry board. mas malaki yung discount. Tapos may 2 cakes tayong pinili. Ito yung bibingka cheesecake. Na-curious ako dyan sa'yo. Ito yung most famous carrot cake nila. So, dito sa bibingka, 415 pesos. Dito, 330 pesos per slice. Then ito naman, ikaw na magbasa. Strawberry lemonade donut, 95 pesos. Pansin ko yung bibingka cheesecake nila, syempre may salted egg, may cheese. Ang daming cheese din. Kaya, May naka-torch. Mukhang masarap eh. Yung cream cheese nila parang medyo mabasa-basa no? Ayun, no? So, umorder din ako ng iced cappuccino. I think 185 yata. Hindi ako sure. Ang laki din ng baso eh. Oo nga. Paper straw. So, try muna natin to. Upon checking, ayan, medyo mabasa-basa yung cheesecake nila, yun, no? Di ba? Oo. Moist. Let's go, try natin. Try ko naman with salted egg. Ooh. Lagyan natin ng cheese. Parang nagustuhan mo kamusta? Kaya. Ahang bibingka yung ibabaw. Tapos may... Ang generous sa salted egg. As in generous Ay, talaga. grabe. Oo. Ang ganda nung sabay nilang dalawa kasi parang hindi ko alam paano ko i-explain yung pagiging moist ng cheesecake, yung mabasa-basa. Tapos ang nasabay sila na malamig mo pang matitikman. Tapos may alat nung salted egg. Ako hindi ako natamisan. Kasi mas maraming maalat eh. Maalat na yung cheesecake, maalat yung cheese na ginrate dito, maalat pa yung salted egg. So, hindi ko siya mahanapan ng, nakakaumay kasi ang tamis. Oo. Yeah. Yeah. Masasabi ko, kakaibang cheesecake. Yun. Hindi siya yung normal na medyo dense, na siksik. Sarap Dapat ito hatiin. Every bite, kailangan may kasama salted. Yeah. Ang ganda ng combination nila. So, pwede na ako mag-move on. Ikaw naman. May cream siya sa loob. Oo nga, hindi lang chocolate. No. Okay, so titikman ko. Since biniyak niya na tong, ano tawag dito? Cremadette. Cremadette, Nutella. Kunin natin yung ma-chocolate. Kanina, habang binibiyak niya, nakita natin, very flaky. Uy, ito yung chocolate, Good stuff. Oh, ayan yung chocolate. Nutella. Hindi siya chocolate. I'm sure masarap Nutella eh. Sarap, siyempre. Kaya ito sa bestseller nila. Magkakatalo na lang yan kung mas sweet ka na tao or Kung may hindi. sweet tooth ka. Yes. Pero sa kagaya mo na hindi masyado mahilig, sarap. Tsaka flaky, ang ganda ng texture. Actually, yung texture na maganda. Crispy, flaky, very buttery yung amoy. Yun, nalasahan ko rin. Dun sa pinaka-pastry niya. Cronuts, isa sa bestseller nila kasi croissant na ginawang donut. Anong mo flavor nga. to? No, open yan eh. So, May cream pa sa loob. So, bukod dyan, sa chocolate niya on top, meron pa siyang cream sa loob. oh.
Yun. Let's go. Pero syempre, manamis-namis to. Texture, panalong-panalo. So, syempre, itong top, chocolate, may nuts. Very unique siya. Syempre, sa mga mahihilig sa matatamis, marirecommend mo to kasi something new na pwede nilang matry. Pero yun nga, kung hindi ka mahilig sa sweets. Tsaka ano Wag na. naman, di ba? Quality yung ingredients nila dito. Yep. Ang galing oh. Yung croissant nila oh. Tsaka yung layer nila ng Very social. social, Very tsaka fancy. Tomato and cheese. Oh, may cheese sa loob. Danish. May natin. Sige. So, I think yan, hindi yan matamis. So, perfect yun sa'yo. Ito may cheese. So may cheese. Di ko alam anong cheese yan, pero Oo. titikman ko to. Oh, lagyan ko na rin ng tomato para... Cherry tomato yan oh. Cherry tomato. So, good luck sa akin. Design kumbaga. First time. Anong cheese kaya? Medyo savory yung lasa. Hindi matamis. Oo, mukhang savory nga kasi may tomato. Recommended ko to. Not bad to. Kaya mo nang walang tomato. Oo nga pala guys, habang tinitikman niya, napansin ko dito kay Wildflower. Medyo similar sila ni Dean and DeLuca, yung binlog namin. Yung na-feature namin na branch owner si Bea Alonso. Actually, very similar. Kasi may bakery sila, may pastries, tapos may Yes. food din na... Similar yung concept. Yung concept. Tapos may mga main dishes sila na iba-ibang from different parts of the world. Pero si Dean and DeLuca, International. ito, Filipino brand. Proudly Filipino-owned and brand. Ito, parang may something dito sa Savory cheese eh. niya. May lasa na... May brown Ayan, pa oh. siya, oh. Yes. Akayan yun. Parang panalo sila dun sa texture ng croissant, ano? Kasi ang dami mong choices, eh, mapamatamis, savory na croissant, meron sila. Iba-iba, may donut pa, di ba? Ano pa? Dalawa na lang. Meron pa. Okay. So, yan siya. Cream cheese log. So, nandyan yung cream cheese. Ooh. Biyakin na natin. Gamitin na. Yan. Yan. Pero malambot siya, ha? Para siyang alam mo yun yung Tamis. tamis para sa'yo. Tamis na yung loob. May sugar powder pa sa labas. For sure, yeah. Matamis na may alat. Kasi it's cream cheese. Yeah. Okay. Ito, titikman ko. Kasi bestseller. So, titikim na ako, ha? Oopsie. Okay, ikaw naman. Yung white, masyadong matamis for me. Yun din sasabihin ko. Yung white, para siyang parang yung tamis ng icing, mga ganun. Too sweet yung white. Pero ang napansin ko, maraming chunky. Siguro nuts yan or something. Hindi ko na rin masyadong hinimay sa bibig ko eh. Ang nalasahan ko, mas cinnamon. Strong yung cinnamon flavor. Ooh. Dikit mo sa mukha mo. Uy, yung likod, pakit mo rin. Ito yung likod niya. Mayo. So yung laki niya, ganyan. Ay! Strawberry lemonade donut. Try natin. Malambot yung donut mismo. Yung strawberry na flavor. Type ko yung combination ng strawberry tsaka asim ng lemon. Tsaka ang cute ng lasa niya kasi ito yung mga tipong strawberry na matatype ni Achi. Ah, okay. Pero matamis. Not for me. Matamis. Pero masarap yung flavor niya. Tsaka Ah. malambot yung tinapay. Okay. So, anong mo? Verdict. For me, Ano yung must try? Ano yung skip? syempre must try for me itong cronut since parang kakaiba siya na para sa isang croissant tsaka donut na pinag-isa. Pwede mo i-recommend sa mga tao na mahilig sa sweets. Diba? Para something new. Unique. Very unique. Dati nauso yan eh, di ba? Nung bago pa lang yung Krispy Kreme sa Philippines. So anyway, ano pa i-recommend ko? Yung bibingka cheesecake. Ito, recommended ko to. Highly recommended ko to. For me,
Highly Yeah, recommended. ako rin, ito. Bukod dyan, the rest, baka skip ko na. Nagbabawas ako ng Oo. sugar eh. Pero tandaan nyo guys, yung recommended or skip namin, para sa taste lang, panlasa lang namin to. Yes para sa amin. Hindi namin sinasabing hindi siya masarap or hindi nyo magugustuhan. Ano lang, personal preferences lang namin. Lahat naman ng tinry ko, nasarapan ako. Pero, yung worth it lang na idagdag ko sa katawan ko Na calories. sugar, yes. Eto. So, yung iba parang masarap naman, pwede nyong itry, pwede ko rin i-recommend, pero para sa akin, personally, skip na siya next time na pagbalik ko. Hindi na para itry ko. Sa mga nagka-count ng calories, yan. Pagdating sa sweets, ito ay pinakasulit. Yung Yes, cheesecake sarap. na Salted bibingka. egg, dami na ng salted egg, oh. The rest, kung kakount yung calories nyo, lagay nyo lang sa main dish. So yun, overall, yung naging experience ko dito sa Wildflower as a first time na kumain dito, babalik ako pa to. Marami pa ako gusto itry sa menu nila. Tsaka yung price niya, reasonable naman. Mataas, pero Quality. reasonable. Yes. Sabi niya. Quality yung mga ingredients na gamit eh. Tsaka, Kasi ano yun, no? Kung mapapansin mo, kung baliktad yung nangyari, brand ng Philippines nilagay mo sa New York, tingin ko hindi mapapahiya tong brand na to. Di ba? Yeah, Parang yeah, ganon. ganon. Lagay mo sa London, lagay mo sa Dubai, lagay mo sa ano. Pwede. Tingin ko, May laban. May laban to. May laban talaga. kailangan. So yun, dito na namin isa-stop. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, guys, dito sa main channel namin, subscribe na kayo and comment na rin sa mga gusto nyo pa i-recommend sa amin. Like nyo na rin tong video, of course. And may second channel din tayo, Lane Bernardo Unfiltered. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe na rin kayo. Next video nun is yung house tour. Kasi, Pwede. like, nakalipat na kami ng Alabang. Oo. Ay, tama, Alabang. Nakalipat na kami sa Alabang. South person na tayo. Actually, ano lang, South people. 2 days ago lang. So, Kaya medyo busy. Grabe. super busy kaya hindi kami naka-upload nung last time. Kasi ano sinasettle down pa namin yung family namin dito sa bagong Ang bahay. hirap palang maglipat, grabe, no? First time ko lang na-experience na gano'n. Ang daming box, ang daming ipapack at ang daming i-unpack. Ang daming coordination na kailangan from supplier, dito sa admin ng Ayala. Siyempre, yung mga kasi village kaya hindi basta-basta pwede pumasok. Yeah. Hindi ka guys sa condo, tatawagan ka lang. Yeah, so sa mga Ayun taga-south dyan, kung may ma-recommend kayo na pwede Yes, namin, please. kasi bago lang kami dito, wala kami ka-idea sa kung anong meron dito. Usually QC kami, alam namin yung mga Tomas Morato na yan. Pero dito, recommend lang kayo, please, please, please. Yes. So, second channel yon, house tour. Abangan nyo. Yung process nung paglipat natin, no? Oo, Nandun. from Bear, from bili ng furniture, from yung mga pack ng mga gamit doon sa condo, paglipat. Yeah, yeah. So, thank you guys for watching till our next video. Bye! Lumabas pa isip ko.